Tungod sa sagunsong online shooting threat sa mga eskwelahan sa Davao Region, nanganti ang Regional Anti-Cybercrime Unit o RACO 11 nga guklon gayon ang mga nagapaluyo niini. Atong sayro ng detalye niini sa live report ni John D. Esteban. John D. Sara, sumala sa RACO 11 nga ilahag yung gukron ning mga nagpaluyo sa online shooting threat sa mga eskwelahan. Atong sayron. Kagahapon, taas nga linya sa mga estudyante ang makita pasulod sa Davao City National High School tungod sa mas gipahugtan nga seguridad aron masiguro ang kaluwasan sa tanan. Kini human nakadawat og online shooting threat ang tulunghaan. Hinuon nagmalinawon ra og normal ang sitwasyon. Subay niini, nagpahimangno ang Regional Anti-Cybercrime Unit o RACO 11 sa publiko nga ilahang gukdon kining mga nagapanghulga online nga naghatag og kalisang aron manubag sa balaod. That social media is not a place where person can make threats without consequences. Since posted to sa internet under Republic Act 10175 or Cybercrime Prevention Act of 2012, lahat po ng mga crimes, mapa-RPC man yan or special law, kapag committed ng through ICT or mga devices, yung penalty generally imposed 1 degree higher. Sumala sa RACO sa Davao City na anay pulo ka reklamo sa pagpamahad sa mga eskwelahan ang natala sa otoridad nga gihimo online. Ang isang tinitignan namin yung region is nagiging friendly kasi siya sa mga kabataan. Nakikisabay sa uso, for the cloud kung tawagin. So, isa yan sa reason. No? Pero isa rin na tinitignan namin, yung kapag malapit na talaga yung exam day, dyan na talaga yung maraming mga posts. Bisan dami account ang gamit, kaya matud pa sa RACO nga mailhan ang user. So sa challenge yan is mag-proseso, pero we can identify. So through coordination, with coordination din sa mga service providers, legal authorities na talagang nagbibigay din ng information. So with that, malaking bagay yan para mag-proceed ang investigation natin. Sara, daan na pong giingon no, sa Davao City Police Office nga ilahang mas gipahugtan or gipakusgan ang ilahang police visibility no, sa pakigalayon usab sa Department of Education alang sa kaluwasan sa mga estudyante, mga magtutudlo, ingon man mga non-teaching staff. Sara. Okay, daghang salamat, John D. Esteban.